Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay nang pagkagising ni Yuri sa kanyang pagkatulog ay napahawak siya sa kanyang ulo na kanyang tinanong sila Jared at Laurent na kung saan na raw ba sila ngayon. Sagot naman sa kanya ni Jared na nandito pa sila sa loob ng sinaunang guho. Ipinaliwanag din sa kanya ni Laurent ang nangyari kanina na bigla na lang nagliwanag ang kalansay at agad din na naglaho, mabuti na lang raw ay naging maayos na ang kalagayan ng kamahalan. Naging seryoso naman si Yuri na kanyang iniisip na ang alaala raw ng mga orc hunter ay parang hindi lang niya basta-bastang naranasan ang kanilang nakaraan, na para bang isa itong bagay na muling lumitaw sa kanyang isipan na isang lumang alaala. Tinanong din ni Yuri sila Jared at Laurent na kung sila raw ba ang gumawa sa pagsira ng pintuan, natatawa naman na sumagot sila Jared na kaya raw nila ito sinira dahil ito ay nakaharang. Tanong din ni Jared kay Yuri na kung mayroon raw ba siyang nakita. Ayon naman ni Yuri na hindi raw niya mailarawan ng mabuti ang lahat niyang mga nakita. Ngunit natigil sila sa kanilang pag-uusap dahil parang nagkaroon ng lindol. Ngunit napag-alaman ni Yuri na hindi pala lindol ang dahilan kung bakit yumanig ang lupa. Ang dahilan pala kung bakit yumanig ang lupa ay nang dahil nitong mga orc. Makikita ang mga kabalyero na mga orc na mabilis nilang pinatakbo ang kanilang sinasakyan para suriin ang lugar. Kaya pinaalam ni Jared kay Yuri na masamang timing raw ito dahil baka napansin ng mga orc na sila ay nandito, o di kaya dumating sila dito upang maghanda ng mas maagang bitag. Kampante lang naman na sinabihan ni Yuri silang lahat na huwag raw muna silang lumikha ng gulo. Sabay seryoso siyang tumingin sa buo nilang paligid, na kanyang sinabi sa kanila na ang lugar daw na ito kung nasaan sila ngayon ay dating tirahan ng mga orc hunter kaya ang ibig sabihin lang nito na gusto itong wasakin ng mga orc dahil lumitaw ang isang sinaunang guho ng dati nilang kaaway. Iniisip din ni Yuri na batay raw sa lakas ng pagyanig, ay parang isang grupo lang sila na nakasakay sa mga halimaw na Komodo drake. Marahil daw ba na sila ay ang grupo ng mga orc para mag-scout sa sinaunang guho na lumitaw, at sa kanya din palagay ay 5 lang ang kanilang bilang o baka 10 ang kanilang bilang. Nagmungkahi naman itong si Laurent kay Yuri na kung paano na lang raw kaya na bumalik na lang sila sa kanilang pangunahing kampo sa lalong madaling panahon. Sagot naman ni Yuri na karaniwan ay ito ang magandang galaw para dito. Sabay inutusan ni Yuri ang 3 Imperial Knight na lumabas din sila dito sa sinaunang guho kasama sila, na ikinagulat naman ng mga Imperial Knight ang inutos ni Yuri. Dagdag pa sa kanila ni Yuri na ihanda nila ang kanilang sarili para sa magaganap na digmaan. Kaya nagtataka itong Imperial Knight na si Rodane na kung hindi raw sila aatras. Sagot naman ni Yuri na wala raw silang dahilan para umatras sa ganitong sitwasyon, at sabay kanyang sinuri ang katawan ng kalansay. At sabay hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada, at agad na lumingon si Yuri sa lahat niyang mga kasama na kanyang sinabi na ngayon ay malinaw na raw sa kanyang mga mata kung paano pang hawakan itong mga orc. Sa labas naman ng sinaunang guho ay makikita itong mga kabalyero na mga orc na kanilang sinuri ang buong lugar. Nang mayroong napansin ng isang orc doon sa harapan ng sinaunang guho ay agad niyang tinawag ang pansin ng lahat niyang mga kasama, tingnan raw nila ang kanyang itinuro. At nagtataka itong mga orc nang kanilang nakita ang mga kumikinang na bagay na nasa likod ng mga damo. Nang nagsimula ng umepekto ang liwanag na kanilang nakikita ay napatigil sila sa kanilang paggalaw, at makikita na dahan-dahan na nagbago ang mga mata nitong mga orc. At kasunod nito ay sumisigaw itong mga orc na galit sa kanilang nakikitang liwanag. Makikita ang mga pulang liwanag na dahan-dahan na lumabas sa likod ng damuhan. Ang mga orc nang kanilang napansin na parang mayroong gumagalaw sa tabi ng liwanag ay nagtataka sila na kung ito raw ba ay mga tao. Kaya agad nang lumabas sa likod ng damo si Yuri na kanyang binigyan ng hudyat ang lahat niyang mga kasama. Sila Jared at Laurent nang kanilang narinig na nagbigay na ng hudyat si Yuri ay hinanda na nila ang kanilang espada, maging itong mga Imperial Knight ay hinanda na din nila ang kanilang mga sarili. Makikita itong mga kabalyero na mga orc ay mabilis na silang tumakbo upang umatake kay Yuri. At habang nakatuon ang pansin itong mga orc kay Yuri ay agad naman na tumalon si Jared upang umatake. Kasunod nito ay sinaksak ni Jared ang sinasakyan na halimaw ng orc. Wala namang sinayang na oras si Laurent dahil ginamit din niya ito na pagkakataon upang tapusin ang buhay ng orc na biglang-bigla pa rin. Samantalang itong Imperial Knight na si Rodane ay itinutok na niya ang kanyang espada, at kasunod nito ay sinaksak niya ang leeg ng orc na kanyang kaharap, kaya natulala na lang itong orc na sinaksak ni Rodane dahil hindi nila inaasahan na nahulog sila sa patibong. Si Yuri na naglalakad sa harapan ng lahat ay kanyang iniisip na inaasahan na raw niya na ganito na talaga ang mangyayari sa inihanda niya na plano.
Ito raw ang patunay sa alaala na iniwan ng orc hunter, sino raw ba ang mag-aakalang magkakaroon nito ng ganitong epekto? Ito raw ay nakakaramdam kung magkano ang bilang ng mga orc sa pamamagitan lang ng pagyanig ng lupa at paglagay ng patibong. Ito raw ay ang mga bagay na kailanman ay hindi niya naisip. Ito raw ba ang dahilan kung bakit ipinakita sa kanya ang mga alaala ng orc hunter? Makikita naman itong isang orc na hinanda na niya ang kanyang axe upang umatake kay Yuri, pero hindi naman nabahala si Yuri sa banta ng isang orc bagkus iniisip lang niya na bigla na lang raw dumating sa kanya ng natural ang ganitong mga pagkakataon na para bang mga kasanayan na sinanay sa loob ng 10 taon. Kasunod nito ay tumalo na sa harapan ni Yuri ang orc at ibinuhos niya ang kanyang buong lakas sa atake. At pagkatapos ay agad na dinaluyan ni Yuri ng mana ang kanyang espada na mayroong masamang tingin sa orc. At hindi pa nabitawan ng orc ang kanyang axe ay nauna na siyang sinaksak ni Yuri sa kanyang isang braso. Dahil dito ay sumigaw ng malakas ang orc sa sobrang sakit, at kasunod nito ay walang alinlangan na pinutol ni Yuri ang braso ng orc nang walang kahirap-hirap, sa kanya naman isip-isip na hindi na raw niya kinakailangan na pilitin ang kanyang lakas o gumamit ng soul severing slash para sa kanyang kaharap. Ang orc na nasa harapan ni Yuri ay nagulat siya dahil hindi pa siya nakaporma ay inatake na siya sa leeg ni Yuri. Kaya makikita ang leeg ng orc na ito ay duguan dahil sa tama ng espada. At kasunod nito ay agad na bumagsak ang orc sa harapan ni Yuri na agad din na nawala ng buhay. Kaya nasabi na lang ni Yuri na mapapakinabangan raw niya ng mabuti itong pamana na kanyang nakuha. At ang pamana na ito ay nanggaling sa orc hunter ng sinaunang kaharian ng Adelvine. Makalipas ang kinagabihan ay lumipat ang eksena dito sa kampo ng Hukbong Alyansa. Maririnig dito ang boses ni Yuri na nagbigay siya ng ulat kay Ragna na kanila na raw natiyak ang seguridad ng paligid ng sinaunang guho. Sa ibinigay na ulat ni Yuri ay natuwa sa kanya si Ragna dahil magaling raw ang kanilang ginawa. Tinanong din ni Ragna si Yuri na kung ang sinaunang guho raw ba na biglang lumitaw ay ang dating tirahan ng mga orc hunter, na pinasangayunan naman ni Yuri ang tanong ni Ragna, sinaad pa niya na naiwan doon sa loob ang huling labanan ng mga orc at ang mga orc hunter. Dagdag pa ni Yuri kay Ragna na mayroon din daw nakapagbibigay sa kanya doon ng pag-aalala. Iyon ay ang patungkol sa demonic grimoire. Si Ragna nang kanyang narinig ang huling sinabi ni Yuri ay nagtataka siya na kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Yuri. Sagot naman sa kanya ni Ragna na wala siyang alam patungkol doon at ngayon lang din niya narinig ang tungkol sa demonic grimoire. Tinanong din niya si Yuri na kung yun raw ba ay mayroong kaugnayan sa sinaunang guho. Na pinasangayunan naman yun ni Yuri, at ang kanya din hinala ay mayroon nitong kaugnayan sa itim na mahika. Matapos magbigay ng ulat si Yuri ay agad na siyang yumuko kay Ragna na nagpapasalamat, at sinabi din sa kanya ni Ragna na kapag mayroon siyang malalaman patungkol doon ay agad niya itong ipaalam kay Yuri. Nang lumabas na si Yuri sa loob ng tent ay mayroon siyang napansin na isang knight ang nakatingin sa kanya, at nagtataka na lang itong si Yuri dahil agad na tinawag ang kanyang pansin ng Imperial Knight na si Rodane. Kaya tinanong ni Yuri si Rodane kung siya raw ba ay nanggaling sa Imperial Knight na kanyang nakasama, na pinasangayunan naman ni Rodane ang tanong ni Yuri at kanya din pinakilala ang kanyang pangalan sa ating bida. Sinaad din ni Rodane kay Yuri na ang pamamaraan raw sa pakikipaglaban ng kamahalan ay kahanga-hanga. Sumagot naman si Yuri na parehas lang naman silang dalawa. Tinanong din ni Yuri si Rodane na kung bihira lang raw ba siyang ngumiti, dahil kanina noong nagkasama sila ay palagi na lang siyang parang bato. Sumagot si Rodane na kaya lang naman siya nagkaganoon nang dahil masyadong mahigpit ang imperyo sa disiplina ng bawat sundalo. Dagdag pa ni Rodane kay Yuri na kapag unang beses ng mga tao na pumunta sa digmaan ay ang karamihan sa kanila ay naninigas sa sobrang takot, pero napansin raw niya sa prinsipe ay para siyang mersenaryo, dahil napakarami niyang karanasan, talagang para siyang totoong batikang mersenaryo. Si Yuri ay lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha dahil alam niya sa kanyang sarili na totoo naman talaga ang mga binanggit ni Rodane na isa talaga siyang dating mersenaryo sa nakaraan niyang buhay. At ang labis na ikinagulat ni Yuri dahil tinanong siya ni Rodane na kung mayroon raw bang naghihintay sa kanya na isang kasintahan sa pagbabalik ng prinsipe. Pero napatigil si Rodane sa kanyang pagtatanong dahil nagtanong si Yuri sa kanya na kung ang kamahalan raw ba ang nag-utos sa kanya na kanila itong pag-usapan. Kaya sumagot si Rodane na hindi raw niya alam kung ano ang sinasabi ng prinsipe. Sabi naman ni Yuri na kung hindi raw ito ang utos ng kamahalan ay ang ibig sabihin raw ba nito ay tumutulong lang siya upang makahanap ng kasintahan, at halata naman na kaya lang siya lumapit sa kanya ay para kanilang pag-usapan ang patungkol sa buhay pag-ibig.
Tanong naman ni Rod-Ain na bakit hindi mukhang masaya ang prinsipe na ganito ang kanilang pag-usapan, sumagot sa kanya si Yuri na syempre dahil ayaw niya na makasama ang isang prinsesa ng imperyo. Kaya nagtataka na muling nagtanong si Rod-Ain na kung bakit, hindi raw ba alam ng prinsipe na ang lahat ng kalalakihan doon sa imperyo ay nagkakagusto sa prinsesa. Paliwanag pa ni Rod-Ain kay Yuri habang namumula ang kanyang mukha na ang prinsesa ay masyadong maganda at mabait, kaya sa kanyang kabaitan ay nagkakagusto ang lahat. Sa isip-isip naman ni Yuri na ang kabaitan raw na yun ay nagpapaisip sa mga tao na parang siya ay espesyal na pinapaboran ng lahat, ganoon raw ang katangian ang mayroon si Ekaterina. Sabay na panganga si Rod-Ain nang pinaalam sa kanya ni Yuri habang nakangiti na sa ngayon ay mayroon na siyang kasintahan. Totoo ang kanyang mga sinabi at sa katunayan silang dalawa ay nagmamahalan at nagmamalasakit sa isa't isa. Iniisip naman ni Yuri ay humihingi siya ng patawad kay Prinsesa Sibilla dahil kinakailangan raw niya itong gawin upang maiwasan ang usapin patungkol kay Ekaterina. Sinabi din ni Yuri kay Rod-Ain na ito ang palagi niyang tatandaan na mayroon na siyang kasintahan, na pinasangayunan naman ni Rod-Ain ang sinabi ni Yuri, yun raw ay kanyang tatandaan. Pero gayunpaman maganda raw na sa susunod ay kanyang makita kung sino ang kasintahan ng kamahalan, at isa pa ay mayroon na din siyang kasintahan na plano niyang yayain ng kasal kapag siya ay nakabalik, kaya naiintindihan niya ang nararamdaman ng prinsipe. Pero nainis lang si Yuri sa mga pinagsasabi ni Rod-Ain dahil huwag raw niyang banggitin ang ganitong mga salita sa gitna ng digmaan. At nagulat si Rod-Ain dahil pinaalam sa kanya ni Yuri na kung sasabihin raw niya ang ganoon na mga bagay sa gitna ng digmaan ay mayroong masamang mangyari. Pero wala silang kaalam-alam na sa kanila palang likod ay mayroong isang baril ng langis ang inihagis. Kasunod nito ay natigil silang dalawa sa kanilang pag-uusap dahil bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Kaya napanganga na lang itong si Rod-Ain sa biglaan na nangyari, at seryoso din siyang sinabihan ni Yuri na kung naiintindihan na raw ba niya kung ano ang kanyang ibig na sabihin. Sabay hinanda nilang dalawa ang kanilang mga espada dahil naglunsad raw ang mga orc ng biglaan na pag-atake. Makikita ang mga sundalo na sila ay dali-dali na tumakbo dahil mabilis raw na kumalat ang apoy sa kanilang kampo. Kaya tumakbo ng mabilis ang mga sundalo upang apulahin ang apoy, inutos din itong isang knight sa kanyang mga kasama na kinakailangan nilang protektahan ang mga supply. Itong si Hernando ay masyadong nabigla sa kanyang mga nakita na kanyang natanong na kung lumitaw raw ba ang mga orc sa mga tunnel, hindi raw talaga siya makapaniwala dahil daan-daang mga orc ang bigla na lang sumulpot sa gitna ng kanilang kampo. At hindi lang raw ito ang problema, dahil tulad ng nakaraan ay hindi lang pamaalya ang dispel, kung hindi ang kanyang magic ay sinasalubong at kanilang nilalabanan. Natigil naman sa kanyang iniisip si Hernando dahil narinig niya ang boses ni Yuri na nagtanong sa kanya na kung na-dispel raw ba ang kanyang mahika. Nagtataka lang naman na sumagot si Hernando kay Yuri na kung bakit alam niya kung ano ang kanyang iniisip. At pinaalam din niya kay Yuri na mukhang ang mga orc shaman raw ang nanguna sa pagkilos. Sumagot sa kanya si Yuri na siya na raw ang bahala dito, kaya ang mas mabuti na lang gawin ni Hernando ay maghintay at mag-cast ng spell kapag nawala na ang dispel. Dagdag pa ni Yuri kay Hernando habang nakangiti na malaki raw ang kanyang tiwala kay Hernando na mapagtatagumpayan niya ang kanyang trabaho.